Oy mga kapuso, repolyo kayo dyan. Ito, Uy. murang-mura nga po ito ngayon. Ito nga, isang tumpok. Ito, tumpok na to. Nagre-range lang po ang presyo nito from 100 to 130 pesos. Grabe. Sarap gumawa ng ginisang repolyo. Lagyan mo ng sotanghon. O kaya okonomiyaki. Okonomiyaki, yan. Pancake lang siya, itlog lang. At saka Oo. lagyan ng konting Konting- bacon. Okay na siya, okay di ba? na. Sobrang bagsak presyo nga yan sa mga palengke dahil sa oversupply at limitado pagbiyahe sa kabila pa rin ng mahal na gasolina. Kaya kailangan talaga tumulong tayo na lang. Tulungan natin yung mga magsasaka. Bili na ho natin. Bili na tayo. Tulong din natin sa mga kapuso nating magsasaka. At para may ideya kayo sa gagawin nyo sa repolyo, may mga repolyo recipe na ituturo sa atin si Chef JR. Chef, ano ba pwedeng gawin sa repolyo bukod sa gusto kong ginisa? Silin ay okonomiyaki. Oo. Ano pa ba, Chef? Naku, ang dami niyan. Dami. Nasa sa Balintawak. Sarap na ulam. Hi, beautiful ladies! A blessed morning sa inyo dyan. Ang pinakamadali, ma'am, ang isasuggest ko sa inyo, practicality, yung shelf life nito, tsaka yung ease, yung of execution, is sauerkraut. Yan. Although hindi yan yung gagawin natin this morning, sauerkraut po is basically burong repolyo. Hindi lang ito mura kasi asin at tubig lang po ang ingredient nito. Pwede nyo rin siyang gawing parang health alternative ninyo for better gut health. So yan, bukod po dyan, at syempre dahil request ni Ma'am Susan, ang ginisang repolyo, isa yan sa mga gagawin natin this morning. Kasi nga po, sabi ninyo dyan sa studio, 100 to 130 ang isang bundle. Pag kiluhan naman po ninyo bibilin, 30 to 40 pesos, murang-mura pa rin. Hindi yung usual niyang presyo na 80 to 120 pesos per kilo. So ang layo po, kaya yun po, kagaya ng sinasabi nating lahat, para po makatulong doon sa ating mga magsasaka, tayo na po at mamakyaw ng maraming repolyo. Dahil, ito po ang pwede nating gawin. Yung pinaka-basic po na pwede nating mailuto for our repolyo, kasi alam naman natin kapag repolyo kadalasan, mga sidekick lang yan eh. Hindi siya yung bida sa putahe. This time, gagawin natin siyang main attraction. So we have here our boiled cabbage. So pag nagluluto po kayo ng nilaga, so nagpapalambot kayo ng karne, ang gagawin nyo lang po, isasobrahan ninyo hanggang maluto nyo siya ng ganyang kalambot. Ang pinakamaganda pa po dito, tip ko na lang din sa inyo mga kapuso, is you can actually store this sa inyong freezer. Pwede nyo siyang i-freeze for months. At least 1 month pwede nyo po siyang i-store doon, tapos pag medyo tumataas na, at least meron kayong mahuhugot ba na gulay na fresh nung niluto ninyo, alam ninyong galing sa Cordillera region, kung saan sila po yung talaga nagsusupply ng mga upland vegetable dito. So once you have boiled your cabbage, ganyan lang po yung pinakamagandang hiwa, ipa-fry lang po natin siya or isi-sear. So we have here our pan. Yan, medyo mainit na yan. So lalagyan lang natin ito ng konting stock. Yan, para hindi masyadong mausok. Okay? Dahil mantikilya po yung nilagay natin dyan, magdadagdag pa yan ng deeper flavor. So isi-sear lang natin to. In fact, this is one of the best sellers we had kasi sa restaurant namin, seasonal yung aming menu. So few years ago, we had this and talaga naman isa sa mga patok na items namin ito. So isi-sear lang natin ito just to finish off and just to add color doon sa ating very humble cabbage na kadalasan nga po sidekick lang or extender lang, kumbaga sa nilaga, sa ano pa ba, chop suey. Whereas dito, siya talaga yung bida. Ang pinaka-importante lang din dito mga kapuso is kung meron po kayong stock na paglalagaan sa kanya, mas masarap po yan. So ganyan lang natin siya iluluto. Again, just searing, putting color doon sa sides ng ating cabbage just for presentation purposes. So yan oh. Ganyan lang kabilis yan. Kaya sa amin sa restaurant, this recipe works very well kasi nga madali lang yung execution, madali lang din yung preparation, tapos pwede na natin yung i-plate. So meron tayo dito mga ilan ng nauna na nating na-sear. And I'm telling you guys, this is actually super solid yan. And of course, hindi dyan nagtatapos kasi kung isa-serve natin to ng restaurant style, what we used to do, we would add in some mayonnaise. Yan. So coat lang natin yan. You can add in
sour cream kung gusto ninyong mas healthy yung alternative. Lagay lang natin yan. Very simple. Pero ito, hindi tayo magko-compromise sa lasa. Yun, no? Add lang natin yung mayonnaise. And of course, hindi yan dyan nagtatapos kasi we will finish it off with some toasted garlic. Yan. Pwede rin po dito toasted onions. Pero just like that, kita nyo naman, simpleng-simple, nilahaga lang yan na repolyo, pero solid. Grabe yan. At syempre, yung request ni Mami Sue, belated happy birthday po ulit, Mami Susan, yung kanyang ginisang repolyo. So, ginisa, sibuyas syempre. Let's add in our garlic. Lagay na rin natin yung pre-cook nating baboy. So, dyan po nang galing yung pinaglagaan natin doon sa ating repolyo. Okay? And then, konting stock lang din. Okay? And then, lalagay na natin yung repolyo. Ang maganda sa repolyo, mga kapuso, kung hindi pa kayo masyadong comfortable sa pagluluto, maganda yan kasi hindi siya madaling ma-overcook. So, kahit nagtumatansya-tansya ka pa lang, sigurado kahit iluto mo ito for a few minutes longer than it should be cooked, malutong pa rin siya. And just like that, mga kapuso, meron tayo ditong ginisang repolyo. So, ayan po. Double entry tayo ngayon sa ating recipes. We have our boiled cabbage at saka yung ating ginisang repolyo. Sulit na sulit, winner na winner, easy to do. Mga kapuso, marami pa tayong ibang ibibigay sa inyong tips para ma-maximize natin ang talaga namang bagsak presyong repolyo at kakamustahin nga po natin yung mga tindero dito at yung mga mamimili. Kaya tumutok sa inyo pang basang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na.